Welcome to another conversation off the clock. Hi, I'm Carmina Constantino Torres, and this is Casey After Hours. Eto ka lang, maganda ka lang, artista ka lang, sikat ka lang, mayaman ka lang. Para sa akin, wala ka. Ang hirap kasi magpanggap. May mga pagkakataon na parang feeling ko, ay, dapat ikaw na lang pinatulan. Pero pinatulan ko. Dito nila pwedeng malaman yung totoo mong ugali kapag artista ka. Kailangan lahat ng nakikita ng tao sa'yo maganda, wala kang kapintasan. Parang kung ako lang mag-isa, parang what for? So alam ko kung gaano kahirap at kasakit na walang parents na nag-cheer para sa'yo. Sa totoo lang, di naman yun yung kailangan ko eh. Kailangan ko yung sila, sila. One look at her and you'd immediately think she's now living a charmed life. Here's the thing though, she always has. Kahit na lumaking malayo sa mga magulang, kahit na kulang sa pananaw ng iba, sa puso niya, kumpleto siya. She never found herself lacking in any way. I guess that's why she's always had that courage to fulfill her dreams. Pero yung pagiging artista, wala naman yan sa plano. Dahil sa kanyang listahan ng mga pangarap, isa lang naman ang pinakamimiti, ang magkaroon ng kumpletong pamilya. But fate led her to be one of the country's most bankable actors, which led her to marrying the love of her life, which led them to building their little circle of trust and love, a family they can call their own. And now she stands not just as a star, but as a woman who has lived out every hope she once quietly held. And so I wondered, does she still have a dream left unfulfilled? Marian Rivera Dantes answers. All right, Marian Rivera Dantes, thank you so much for gracing us with your presence. Totoo pala yung sinasabi nila. Pagka pumasok ang Marian Rivera sa isang kwarto, lumiliwanag ang lahat. Wow. No, really, because I would just watch you and I'm now experiencing it myself. Wow, thank you. Ibang klase yung energy mo. Ay, ano pong energy yun? Ayaan. Yaan. Parang kung may sariling footlight na kumikinang. Speaking of energy, yung energy na dala mo sa bawat araw, paano, ang dami di ba? Paano mo napapagdesisyonan kung saan mo ilalagay? Because now you're here, I mean, we're talking, but not every day is like this. So, how do you compartmentalize? Itong energy kong ngayon, dito ko ibibigay. Punong-puno kasi ako ng enerhiya talaga Ayun sa na nga. totoong buhay. May energy talaga akong tao. Siguro ano din ako maplano din ako sa mga bagay-bagay. Kumbaga, itong isang buwan ko na itong buong month of August, alam ko na lahat ng gagawin ko. May ganun ako. At kapag hindi organized yan, medyo nasisira yung diskarte ko. Medyo hindi ako happy. So, hindi ka spontaneous. Hindi Gusto ko talaga maayos, nakaplansya, alam ko yung mga gagawin ko. In the morning, matutulog ako. Bukas ng umaga, alam ko una kong gagawin. May pagkaganon ako. Saan mo nakuha yan? Baka sa lola ko. Pagpapalaki ng lola ko sa akin. Kasi parang palagi yung sinasabi na sa bawat pagising mo sa umaga, it's a blessing. Right. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo So, I believe umpisa that. pa lang sa umaga, kailangan alam mo na kung anong gagawin mo. Since you were a child, ganyan? So, may listahan ka? Meron. Hanggang ngayon, may notebook pa rin ako sa mga ginagawa ko at gusto ko ma-achieve sa buhay ko at sa mga anak ko. Lately, meron ka bang sinulat na hindi mo gusto pero sinulat mo pa rin? Ay, hindi. Lahat ng nakasulat doon, yung gusto ko talaga. Yung hindi ko gusto, ayaw ko yung gagawin. Kasi kapag yung isang bagay, pinilit ko na hindi ko gusto, transparent daw ako. Yung mga malapit sa akin, kilala nila ako. Alam nila kapag happy ako. Alam nila kapag, ay nako, hindi niya gusto to. Alam nila yun. So, basang-basa nila ako. At sa buhay ko, parang ayoko nang ganun. Gusto ko gawin ko ano yung okay sa akin, na magiging masaya ako. At gagawin ko siya kasi gusto ko siya. Hindi dahil napipilitan ako, dahil kailangan. Pag nakikita kita, pag kinakausap kita ngayon ha, and even the interviews that I've watched of you, napaka-deliberate mo sa lahat ng bagay na gagawin mo. Klaro sa'yo At sinasabi mo parati doon sa mga interviews, kahit dati pa, ganyan ka na. Never bang dumating sa buhay mo na parang nabigatan ka? Parati bang may lightness in your spirit? Kasi yun ang namumukod tangi sa'yo pag napapanood ka, pag nakikita ka. Siguro malaking bagay yung faith. Kasi sa buhay ng tao, hindi pwedeng walang pagsubok. Hindi man everyday, pero meron at merong dadating talaga sa'yo. So nasa sa'yo yun kung paano mo i-handle yung sitwasyon.
Ako kasi, maiyak akong tao eh. Pag naiyak ko na yan, Tapos na? i-analyze ko na yan. Anong solusyon ko? Anong gagawin ko? May pagkaganon ako. Pero ang pinakamatibay dyan, yung faith ko talaga. Ibang klase, no? Pag alam mong may sinasandalan ka. Oo, iba kahit hindi mo talaga. pa alam kung anong parating. Actually, nung birthday ko, ang nakakaalam lang nito asawa ko, but isi-share ko sa'yo, baka may maitulong din ako sa mga manonood. Birthday ko, nag-iisip ako ng magandang caption ko dun sa mga pictures. Kasi syempre birthday ko, ito yung way of giving back ko din sa mga taong nagmamahal sa akin. Ano nangyari sa'yo? Anong wish mo for your birthday? Walang mag-sink in sa puso ko na gumagawa ko ng caption, hindi, not me. Ayoko to. So, maliligo na ako. Hey Google, please play music. Palagi ako nakaganon. So, yung anak ko, pag sinabi mong, sino to? Palaging ganon. Kasi mahilig talaga ako sa music. Okay. So, may mga list ako ng music na alam na ni Google yun. Pag sinabi ko yun ang ipi-playlist niya. And then one time na parang, maliligo na ako, may nag-pop ng music na wala sa list ko. So, sabi ko, ano to? Tumugtog siya. Pinakinggan ko. Iyak ako ng iyak. Tinawag ko yung asawa ko. Sabi ko, nag-iisip ako ng caption. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ako makaisip? Pero nag-pop itong music na to na parang kinausap niya ako na, ito yung message ko for your birthday today. So, iyak ako ng iyak na parang naliligo ko, umiiyak ako. Ano to? God turn it around. Nawala siya sa playlist ko. Kaya nung birthday ko, shinare ko siya sa tambayan, sa Instagram ko. Pero walang dahilan kung bakit ko siya nilagay doon. Kumbaga, I want to share lang na kahit anong gawin ko talaga, siya talaga yung nilalapitan ko. Siya talaga yung kakapitan ko. Na kahit anong mangyari, sa kanya talaga nagmumula lahat kung anong ginagawa ko. Ano yung lyrics dun sa song na yon? Na Parang talagang sinasabi niya na, gagawin ni antig. Lord lahat sa'yo, ito-turn around niya para sa'yo. Parang nandito lang ako. Kahit ano pang gawin mo, lahat ito, iaayos ko para sa'yo. And your life is proof of that. Pag tiningnan mo yung buhay mo, hindi ito yung pangarap mo, yan. It wasn't this. Pero actually, now that you mentioned it, when I was doing my research, yun talaga yung pumasok sa isip ko. Na how great is our God that ganito yung ginawa niya sa buhay mo. Eventually, so parang, okay, mag-teacher ka muna, mag-artista ka muna, ganyan. Papakilala ko sa'yo yung magiging mong asawa, magiging katuwang mo sa buhay. Lahat makukuha mo. Pero ang pangarap mo, simple lang. Sobra talaga. Kaya nga nung pumasok akong artista, sabi ni nanay sa akin, anak, sigurado ka ba? Hindi mo yan kakayanin. Sabi ko, bakit hindi? Kakayanin ko yan. Sayang naman yung oportunidad na makakaipon ako. Kasi gusto kong magkaroon ng sarili kong mga paa na hindi ako sinusuportahan ng parents ko. Medyo may pagkaganon yung aking personality na ayoko nang umaasa. Even though mga magulang ko sila. Parang tapos na ako, nakapag-aral na ako. Ako na to. And as you said kanina, parang pasasalamat na lang talaga yung nararamdaman mo ngayon. And your heart, I think, is really just so overflowing with gratitude. Kasi yung mga charity na sinusuportahan mo, saan ang gagaling yun na bigay ka na lang ng bigay? May kwento din kasi dyan. Si Miss Carmen kasi is head of mga disabled talaga sa buong Pilipinas. Nakilala ko siya time ng Jezebel ko. Nagkakilala kami way back, ilang taon na yun. Sobrang tagal na. Hanggang sa nawalan kami ng communication. Hindi ko din alam kung bakit. Hanggang si Smile Train lang yung sinusuportahan ko. Hanggang sabi ko kay Lord, Lord, parang may kulang. Parang may pwede pa akong gawin. Hindi ko alam kung ano, pero pwede bang i-lead mo ako doon? May kulang sa puso ko na hinahanap ko, pero hindi ko alam kung ano. So I keep on praying na, ano ba ito, Lord? Hanggang one time, nag-i-Instagram ako, nag-pop sa akin si Miss Carmen. Sabi ko, oh my God, ito si Miss Carmen sa mga disabled. Minessage ko siya, Miss Carmen, how are you? Sabi niya, Marian, finally, nag-reach out ka. Hinahanap kita ng ilang taon. Sabi ko, wow, Lord, ito ba yun? So from there, nagmi-meeting na kami kung anong gagawin namin. So, ayokong ipangako, but the meeting namin is every month, pupunta kami sa mga may kinakailangan na pwede kong extend yung aking pagtulong sa kanila. So last month nagawa ko na, and then this month, Correct. and then next month meron uli kaming project. Saan ang gagaling yun? Bakit tingin mo may ganung klaseng void in your heart na
may kulang pa. Hindi ko Pero talaga ngayon alam napupunuan mo. Hindi ko talaga alam, pero the mere fact na pumupunta ako sa mga ganitong klaseng event na nakikita ko sila, parang isa lang yung palaging pumapasok sa isip ko na parang wake up call sa akin na ano pa bang hihingiin mo kundi extend mo kung anong meron ka para sa ibang tao. Kasi para sa akin, magiging makabuluhan kung sino ka, kung nagiging blessing ka sa bawat tao. Ngayon kung eto ka lang, maganda ka lang, artista ka lang, sikat ka lang, mayaman ka lang, para sa akin wala ka. As long as wala kang ine-extend na tulong at hindi ka nagiging blessing sa ibang tao, for me, you're nothing. Do you see yourself as a people pleaser? Ginagawa mo ba lahat ng ito para mapasaya yung iba, para masaya sila, pero hindi talaga para sa'yo? Hindi kasi ako ipokrita talaga. Actually, yun ang isa sa problema ko na parang sinasabi na, masyadong straightforward, masyadong transparent. No. As long as wala naman akong sinasaktan, ang hirap kasi magpanggap. Eto ako, so eto ako. Parang, if you love me, eto ako, mali mo ako bilang ako. Kung hindi, I respect that. Pero wala namang bastusan kung ayaw nyo sa isang tao. Yung iba, sasabihin, naku, hindi yan ang ugali para sa isang taong mamamayagpag sa show business. Because your industry itself, right? Yun eh, di ba? You Totoo aim naman. to please. Saka kahit anong gawin mo, tumulong ka, hindi ko tumulong, wala kang gawin, may gawin ka, lahat may masasabi pa rin sa'yo. So, bakit mo intindihin itong mga to? As long as dun sa puso mo, alam mo kung anong totoo, at ano talaga yung dinidesire ng puso mo, gawin mo. Kahit nasa paningin lang, ay, wala naman yan, plastic naman yan. I don't care. Ginagawa ko to kasi gusto ko siya. At hindi naman sila yung piniplease ko kundi yung nasa taas. Yun yung mahalaga sa akin. Kahit anong sabihin nyo, okay lang. Basta yung pamilya ko, si Dong, yung dalawang anak ko, aware sila. O pupunta si mama sa ganito, tingin ko nga yung video, mama. Ito sila, may awareness din yung mga anak ko. Kasi gusto ko, kung hindi ko man na magawa, at least sila, ma-extend nila kung anong ginagawa ko. Obviously, hindi ka lang mapagmahal. Iaalay mo yung buhay mo para sa pamilya mo because Ay, this has super. always been your dream, di ba? Pero, pumasok ka sa industriyang ito na lahat susuriin panggigigilan ng iba. Oo naman. Kayo ni Dong, okay lang. I mean, you, pinasok niyo yung sarili niyo dyan But si Sixto and Zia, that's not their choice. Paano mo pinoprotektahan itong pamilya mo at saka yung mga bata? Sa totoo lang mahirap. Minsan kasi pag nag-field trip yung mga anak ko, lalo na si Zia kasi malaki siya, nakikilala siya ng mga tao. Nafe-feel embarrassed daw siya kasi minsan yung mga classmate niya na parang, paano ka nakilala nun? Ganyan. So parang sabi niya, I don't know mama how to feel. Kasi parang I feel so embarrassed na instead of na magiging happy ako or enjoying my field trip is parang nag-worry ako about people. So in-explain namin, sinit down namin siya ni Dong. Zia, ito yung trabaho ni mama at ni dada. Ito kami. Marangal yung trabaho namin, ito. Pero may mga consequence kasi kami. Ito yung mga consequence. Ngayon kung meron nararanasan mo itong mga ganito, humingi kami ng sorry sa'yo, alam namin hindi mo to gusto. Pas nung pinapaliwanag namin sa kanya na ito yung buhay namin kung hindi ito yung trabaho namin, hindi natin alam kung saan tayo nakatira, hindi natin alam kung saang school ka, hindi natin alam kung mabibigay namin yung gusto mo, makakain natin yung mga gusto natin kainin, pero maayos at marangal na trabaho kung anong trabaho ni mama at ni dada. Nung pinaliwanag namin sa kanya yon, pag may Zia, nag-i-smile na siya ngayon. Tapos Kasi naiintindihan na niya. Sobrang matured nung anak ko. Kaya very thankful din ako na mabait yung bata. Naintindihan niya kami na parang hindi siya selfish na tao na, I don't like. No, hindi siya naging ganun. Nakinig siya sa amin, inintindi niya. Although bata yan mararamdaman niya. Ang mahalaga na paliwanag namin sa kanya. And that leads me to my next point. Gaano ka-importante sa'yo yung communication sa pamilya nyo? Kasi pwede namang hindi mo kausapin Pwede nang hindi nyo kinausap yung anak nyo. Hindi pwede. Pwede nyo sinabing, just deal with it. It's gonna pass. Hindi. Ang rule namin sa bahay is may free will kang magsalita kung anong nararamdaman mo. At papaliwanag natin, iintindihin natin at gagawa natin ng solusyon yung mga problema na yan. Kasi mas gusto naming honest sila na kahit magagalit kami, you need to be honest all the time. That's number 1 rule sa bahay namin, especially with Dong. Ini-implement niya yan. Honest. Talagang kailangan honest ka. Ano yung mga pinag-usapan nyo ni Dong na
sinabi nyo sa isa't isa na this is how we're gonna raise our family. May ganun ba kayo before you? Yes. Si Dong yung tipong tao din. Na Ganun din talagang, siya. Parehas kasi kami Leo eh. Alam mo, parehas kami ng pagbavalue sa pamilya. Yeah. Mahalaga talaga sa number one rule, family first kami palagi. At sinasabi namin yan sa mga bata, kahit anong mangyari, family is always number one. And every night kasi talaga is nagbo-Bible study kami. Oo, I watched that. Yes. How important is that for you and Dong na lumaking ganito yung mga anak ninyo? Malaking factor to sa akin eh. Kasi actually, mukhang ito yung pinanghawakan ko habang lumalaki ako, kahit separated yung pamilya ko, kahit may pinagdadaanan ako, yung faith talaga yung dapat buong-buo ka eh. At yun yung gusto ko isalin sa mga anak ko na no matter what happened, He is your Savior. Nandyan siya para sa'yo. I wanna backtrack a bit kasi bago ka naging nanay, bago ka nag-asawa, superstar ka talaga. At you talk about your faith, di ba? Superstar ka pa rin ngayon, pero iba na Parang pangalan, iba na parang ano lang yun. Kasi pangalan lang yung superstar. But you know, mas doon pa rin ako sa mga trabaho, nagawa kung ano yung nagawa ko. But it was sabi nga nung iba, parang binasag mo eh. Binasag mo yung katahimikan ng showbiz nung time na yon. Because you when you were starting out, right? All eyes were on you. At nung sumisikat ka na, ang daming mga issues, ang daming pumukol sa'yo. Ano yung pinakamasakit na nasabi tungkol sa'yo? Ang dami nun. Parang ulo hanggang paan, lait talaga. Ba't hindi ka naapektuhan? Hindi naman sa hindi naapektuhan, pero mas pinili ko na may mga pagkakataon kasing mali naman talaga ako. May mga pagkakataon na parang feeling ko, ay dapat ikaw na lang pinatulan. Pero pinatulan ko. May mga pagkakataon na, di naman totoo yan eh. Pero, kanino ako magpapaliwanag? Sinong maniniwala? Eh, itong mga taong to, pag pinaniwalaan nila ang gusto ng paniwalaan, hindi mo na pwede yung burahin. That's true. Kung anong gusto nilang paniwalaan, kahit explain ka pa dyan, kahit umiyak ka pa ng dugo dyan, sarado mga utak ng mga yan. So what for? Ba't kailangan ko mag-explain? Diba? As long as alam ko yung totoo, yung mga kaibigan ko nakapaligid, yung mga pamilya ko nakapaligid sa akin, yun yung mahalaga. So kung ano yung sinasabi ng ibang tao, hindi naman sa wala akong pakialam, but paano natin babaguhin yung perception nyo? Pero nasaktan ka rin at one point dun sa mga Nasasaktan sinasabi ako kasi nila. pag nasasaktan si nanay dun sa mga naririnig niya, dun ako medyo naaapektuhan na parang, anak, nakita ko, nakipag-away ka daw. Nanay, totoo kasi yun eh. Alam mo yun? Parang aaminin mo talaga, bakit anong dahilan? So pag nalaman ni nanay yung dahilan, ganun ba? Okay naman pala. You know, the industry that you belong to can change your life, no? Rightly or wrongly. Ano yung mga tinanggap mo? Yung mga binigay sa iyo ng industriyang ito na tinanggap mong buong-buo. Ano naman yung mga kasama sa industriyang ito na talagang tinanggihan mo? Because alam mo yan, maraming dumarating sa iyo na magaganda at hindi rin maganda. Dun sa hindi maganda, hindi ko talaga kaya maging plastic eh. Yung, Marian, kailangan ganito ka. Good afternoon. Hello po, Miss Case. Hindi ko talaga kaya. So doon ako sa komportable ako, na okay ako. Kasi in the industry, dito nila pwedeng malaman yung totoo mong ugali kapag artista ka. Kailangan lahat ng nakikita ng tao sa'yo maganda, wala kang kapintasan. Which is impossible. Yeah. Diba? Hindi naman, okay lang naman maging imperfect ka. Wala namang taong perpekto. Pero to the way na nagiging totoo ka sa sarili mo na hindi naman yung sobrang OA mo naman na nakakasakit ka na or may ginagawa kang sobrang foul na foul. Ang sarap maging totoo sa sarili eh. Kasi yung pagiging totoo mo, baka marami ka din nabibigyan ng influence na maging totoo din sila sa sarili na para mahanap nila yung happiness sa buhay nila. Hindi lang lahat ng tao gusto ka. Hindi lahat ng tao ay pabor para sa'yo. Yeah. So, And that's fine. but that's fine. So, ang gagawin mo lang is, ayaw mo sa akin, that's fine. Ano naman yung buong-buo mong tinanggap? No, I'm fine with this. I accept this wholeheartedly. Alam mo, i-shoutout ko yung mga totoong nagmamahal sa akin mula nung Marimar pa lang. Kasi sila yung dahilan ko kung bakit naging mas matatag din ako, na minahal nila ako bilang ako. Your fans. Na parang very vocal sila na, mahal ka namin bilang ikaw. Hindi mo kailangan mag-pretend. Prangka ka, kavitenya ka, malakas ka magsalita, malakas ka tumawa. Mahal ka namin bilang ikaw. So tumatak sa isip ko yan na hanggang ngayon ilang taon na ako sa showbiz, 20 years, sila pa rin nandyan pa rin, nagkikita pa rin kami lahat.
Ibang klase ba yung pressure na nararamdaman mo pa rin ngayon? Or wala nang pressure masyado na dahil sa sikat ka? Parang ayoko isipin yung, napipressure ako kasi ang daming bago, ang daming bagets, ang daming ganito. Parang, hindi. Ang gusto nga namin mag-asawa, i-extend yung knowledge namin, kung yung natutunan namin sa tagal namin sa industriya. Kaya minsan once in a while, may mga Gen Z kami na ini-invite namin sa bahay, na ati-atihan at kuya-kuyahan kami kasi we give advice to them. Bakit kami nagtagal ng ganito sa showbiz? But you can choose. You could have chosen not to care. Kasi buhay naman nila yon. They should make the same mistakes. Ganyan naman ang patakaran Bahala sa sila sa buhay industriya. nila. Oo, pero ba't no hindi? Yung asawa ko talaga yung isa sa mga pasimuno na kailangan natin tulungan tong mga batang to. Kailangan natin silang i-guide. May ganun kasi ang asawa ko. Ako halos din naman yung mga batang ito. Mga malapit din naman talaga sa akin. So, di kami nagkukulang na to reach out. Na parang, okay, let's get together. Punta sa bahay, magdi-dinner kami. And, mag-uusap-usap. Kung ano may mga dapat pag-usapan. So, may mga ganun kami. Pero after nun, happy-happy naman. Mag-video okay kami, kakain kami. So, parang hindi naman masyadong serious yung topic namin. Ikaw ba may takot ka na hindi ka na maging sikat? The mere fact na binigay ni Lord yung dalawang anak ko at asawa ko, kumpleto yung buhay ko. So ano man ang ibigay sa akin, bonus na talaga lahat. At ipagpapasalamat ko yan. Pero sabi ko nga, hanggang kaya, hanggang may offer, hanggang may trabaho, why not? Gagawin ko yung 100% ko kasi ganun ako magtrabaho. Kasi may dalawang anak pa ako. Gusto ko magkaroon sila ng magandang future talaga. So yun ang aking goal ngayon. Kaya yung drive ko sa pagtatrabaho, 100% pa rin. Dati, pag sinasabing Marian Rivera, buong-buo eh. Buong-buo yung image. It's you. Such a powerful woman, right? And buo rin ikaw sa sarili mo na ikaw ito. Pero ngayon na ilang taon na kayong nagsasama ni Ding Dong, you have 2 beautiful children, maaari mo pa bang isipin si Marian Rivera na siya lang, na walang kasamang Ding Dong Dantes? No, hindi talaga po pwede. Kasi yung pangarap ko talaga is buo. Parang kung ako lang mag-isa, parang what for? Parang wala nonsense for me eh. So mas maganda kung kaming dalawa talaga hinubog as isa. Kasi hininga pa lang niya, alam ko na eh. Wala pa siya, nasa gate pa lang siya, ng gate ng village namin. Alam kong nandyan na siya. I don't know Ganun if that's katindi yung connection naming dalawa. Oo. At saka yun, dumating na kayo dun sa point na iniisip mo palang sinasabi na niya. Oo. Ang saya, Minsan may diba? mga damit kami na, maliligo kami. Hindi sabay ha. Minsan hindi kami sabay. So pag nagbihis ako, tapos bababa siya, parehas tayo? May ganung thinking kami na nagkakaparehas kami most of the time. Ano ang dinala nito sa buhay mo na meron ka ng katuwang sa buhay na sayong-sayo lang? Grabe din kasing influence ni Dong sa akin eh. Influence to the way na, nung pumasok kasi ako sa showbiz, nung Marimar, ikaw na nagsabi, parang ang daming bashing, ang daming nagsasabi. They weren't prepared for you. Yeah. So, si Dong yung naglilinis ng utak ko na kahit may nararamdaman ako at may mga binabato sa akin, siya yung nagsasabi talaga na mas marami pa rin mabuting tao kaysa sa masama. Tandaan mo yan. Mas marami pa rin nagmamahal kaysa sa hindi nagmamahal. Why was it so easy for you to trust him? Bakit ganun na lang ang tiwala mo sa kanya noon, ha? Sobrang pure nung heart ni Dong eh. Si Dong yung tipong tao na kahit sinong tanungin mo, lahat sila sasabihin, mabait na tao yan. Parang wala akong na-encounter na tao kahit hindi pa kami na sinabing hindi siya okay. Lahat ng taong ma-encounter ko, isa lang sinasabi, mabait na tao yan. At na-prove ko yun sa sarili ko. Ano yung naging pag-uusap nyo when he started being, very vocal about politics and his principles and kung sino yung napupusuan niya? Kasi potentially, pwede yung nakasira hindi lang sa kanya, pero sa inyong dalawa. Ano yung pag-uusap nyo doon? Si Dong kasi grabe ang ano yan eh, di mo talaga yan mabe-brainwash na, dito okay to, hindi. Yung pagmahal niya at pinaniniwalaan niya, paglalaban niya. Ganon siyang klaseng tao. Kaya ano pa yung maapektuhan, pero pinaniniwalaan kita, gusto kita, at may tiwala ako sa'yo. Give niya yan, 100%. Tapos hindi mo siya pinipigilan? Hindi. Sa relationship naming dalawa, for example, may topic kami, pag-uusapan namin yan. But the end of the topic, may conclusion kami at magkakasundo kami doon. Sasabihin ko kung anong point of view ko, point of view niya. Minsan panalo ako, minsan siya yung nananalo, minsan parang,
fair enough. Parang, parehas tayo ng decision making na to. Gagawin namin yan. Never nag-decision si Dong na siya lang. Ito yung gusto ko, sundin mo. Never niyang ginawa sa akin yan. Ikaw, ginawa mo na yun sa kanya. Minsan. Type mo yung, ang seryoso ng mukha. Pero mabait kasi si Dong, mabait talaga siya. Minsan lang, bawa, nung mga kabataan na mapusok ka nga. Ano na naman to? Kasi ganito, ayan ka na naman. Isip mo na ikaw, bago pakiramdam. Kasi minsan, kapag puro ito ang pinairal mo, maraming bagay ang nasasaktan. At the ending, ikaw yung kagiging kawawa. Isip ka muna, is this worth it? Kailangan mo ba talagang patulan? Kailangan mo ba talagang gawin? So yun ang isa sa mga natutunan ko sa kanya. Marunong ka ba mag-sorry pag nagkamali ka? Ay, oo naman. Especially sa anak ko. Minsan kasi, may mga pagkakataon na nagiging harsh ka sa kanila, na parang mabilis kasi ako makonsensya eh. So sasabihin ko talaga, anak, sorry. Pero papaliwanag ko. Naging ganito si mama, yung tone of voice ko, naging ganito. Kasi eting sitwasyon. Talking about Zia and Sixto, alam mo naman yan, na different parenting styles, different ways of showing how much you love your children. Iba din yan. Iba yung kay Sixto, iba din yung kay Ibang Zia, treatment diba? talaga. Iba, diba? Pero ano ang gusto mong maalala nila sa'yo kung paano mo sila minamahal? Na kaya i-give up ni mama lahat para sa kanila. Kasi kaya ko talaga. Every time kailangan nila ako, alam ng set yan, alam ng taping ko yan. Pag may kailangan sa school, hindi pwedeng wala ako. Kahit magalit sila sa akin, kailangan kong pumunta sa school. Kasi nung sabi ko kay Zia, Mama, mag-speech ako sa school. Sorry anak, mayroon akong shooting kasi TVC, hindi ko siya ma-adyan. I think I'm sick, Mom. I can't go. Sabi ko, no anak, importante yan kasi mag-speech ka sa whole class eh. General Assembly. Sabi niya, no Mama, if you're not there, it's not worth it. So sabi ko, okay, gawa ako paraan. So doon ko na-realize na, hindi, gagawin ko lahat para sa anak ko. Kaya kong i-give up lahat para sa anak ko. Alam ng lahat ng nanay yan. Kasi lumaki ako na wala akong parents eh. Pag may activity ako sa school, pag may mga importante akong bagay na kailangan nandun yung parents, wala eh. Si nanay lang yung nandun. So alam ko kung gaano kahirap at kasakit na walang parents na nag-cheer para sa'yo. At ayoko maranasan ng anak ko yan. Bakit gano'n na lang kabilis yung pag-akyat ng emosyon mo nung mabanggit ko na... Sobrang love na love ko yung mga anak ko eh. Na parang pag iniisip mo na, minsan nakakapagod naman talaga magtrabaho. Yung parang puyat ka, dami mong ginagawa, pero kailangan mo lumaban kasi gusto mong bigyan ng magandang future tong mga anak mo na parang gusto ko gawin lahat para sa kanila. Kasi yan yung wala ako nung bata ako eh. Parang masyado akong naging matapang sa buhay na nasandalan ko lang lola ko, pero yung parents talaga, wala talaga akong ganun eh. So parang, pag anak yung pinag-uusapan, parang, ito yung pangarap ko na ibinigay ni Lord sa akin eh. So, pinagkaloob niya sa akin, gagawin ko yung 100% ko, para hindi ko siya biguin, kasi gagawin ko lahat para sa anak ko. Kasi sobrang love ko yung mga anak ko. So kanina pinag-usapan natin yung bawat araw, paano mo sinisimulan. I think it's very clear now na araw-araw gumigising ka para sa mga anak mo, sa pamilya mo. Ano ang punto ng lahat ng ito para sa'yo? That you're giving all of this to Dong, to your kids. Anong punot dulo nito? Nung lumalaki kasi ako, ang tanging goal ko lang nun is maging maayos yung buhay ko. Hindi porket separated yung parents ko, kailangan miserable yung buhay ko. Palagi nakatatak sa isip ko yan. At sinasabi ni nanay sa akin, Nak, kung ano man yung nangyari sa parents mo, dapat hindi yan ikasama ng loob mo. May dahilan si Lord kung bakit nangyayari yan sa'yo. So dun pa lang, bata pa lang ako, ganun na yung thinking ko sa buhay. Pero naiba lahat yung 360. Lumalaban ako sa buhay kasi gusto ko. Marami akong gustong patunayan sa parents ko, sa totoo lang, na hindi ko sinasabi talaga in public. Kasi nung separated sila, parang paligsahan sila, padala nito, parang sa totoo lang, di naman yun yung kailangan ko eh. Kailangan ko yung sila, as sila. Yung mga parents na nagtatrabaho sa ibang bansa or walang time for the kids, naintindihan ko yun. Na nagsasacrifice sila for the kids eh, para maging maganda yung buhay. Nandun ako sa punto na yun. Pero nung nagkaroon ako ng chance din kay mama na sabihin na
Ma, salamat sa ginagawa mo para sa akin, pero yung gusto ko kasi umuwi ka kasi mas kailangan kita. Mas gusto ko yung nandito ka para sa akin. Ito yung mga time nung Marimar na dami kong issues, di ko alam na, oh Lord, thank you, guide mo ko, palakasin mo yung loob ko, nandito si nanay. Pero sa totoo lang, ang liit kasi nung pamilya namin. Wala akong titang nilalapitan. Si nanay lang nandyan para sa akin. Wala talaga. Parang, sino pupuntahan ko? May mga kaibigan ako, pero ka-age ko din sila. Anong advice may ibibigay nito sa akin? So, yung tanong mo sa akin, ngayon ko na-realize at natinanong mo ako, ano nga ba? Yung buhay ko, naging mas makabuluhan nung nagkaroon ako ng totoong pamilya kasi wala akong ganun eh. Wala akong totoong pamilya. Kasi pag sinabi mong totoong pamilya, kailangan may nanay ka, may tatay ka, may mga anak ka. Nawala ako nun eh. Pero ngayon, ito yung pangarap ko na, ngayon masasabi ko na, ito yung totoong pamilya para sa akin. Ito yung totoong pamilya na matagal ko na palang hinihingi at pinapangarap. Binigay ni Lord sa akin. Kaya anything, gusto ko to. Aalagaan ko to kasi mahal ko to. At kahit mawala na ang lahat. Oo naman. Family for me. Siya talaga. Sila talaga. Dong, Zia, Sixto. Although, syempre, si nanay, alam mo yung si mama. At saka baka masundan ka pa. Huy! Wow! Huy! Baka pwede pa. Pero alam mo, dun sa mga nanay na nagsasakripisyo at isa-shout out ko talaga sila, nagsasakripisyo at ginagawa lahat para sa kanilang mga anak, saludo talaga ako sa kanila. Kasi ngayong nanay ako, alam ko kung ganong kahirap na mahiwalay sa anak. Kaya malaking pasasalamat ko din nung sinabi ko kay mama na, Mama, it's about time. Ikaw yung kailangan ko. Yung nanay ko nasa London nun. Wala akong narinig sa kanya. Umuwi siya ng Pilipinas. Nandito siya para sa akin. Na ngayon, sobrang saya ko na yung hindi namin nagawa nung maliit ako, nagagawa namin ngayon. Kasi parang best friend ko siya ngayon. Na anything under the sun, napagkukwentuhan namin dalawa. At yung tatay ko din, hindi siya napupuknat. Talaga yung term ko, napupuknat sa pagkamusta sa akin. Actually, nung birthday ko, unexpected, kala ko, nag-text lang siya. Nag-FaceTime kaming dalawa. Binati niya ako ng happy birthday. Sabi ko, wow, Lord, thank you. Minsan nga, hindi naman sa i-question mo si Lord, pero every time na iisipin mo, parang, Lord, sana, worth it ako sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Kasi minsan parang feeling ko, kulang pa. Na parang kailangan ko pang i-extend kung anong kaya kong i-extend sa ibang tao. Na, pwede namang hindi ipaalam, pero minsan, parang, Lord, too much. Parang minsan na-overwhelm ako sa ginagawa niya para sa akin. Minsan sinasabi ko, am I worth it, Lord? Kasi parang gusto ko pang mas maging mabuting tao para sa iyo. Siguro kung bubuksan mo yung puso ko, isa lang yung sasabihin niya, Lord, salamat sa lahat. Parang wala na ako hihilingin pa. Sobra-sobra na, Lord, salamat po. At salamat sa iyo, Marian, for joining us this Saturday. Hindi ko alam ano na naman nangyari sa atin dito. Diba? But wala. Basta about family, about love, about everything. Thank you. Thank you so much for opening your heart. Thank you for sharing your life story and your love story. Thank you for showing whoever needs to hear it. The kind of mom that you are and the kind of moms probably that they aspire to be, that it's all gonna be worth it in the end. Maraming salamat. Thank you. Thank you. And that's it for another episode of KC After Hours. You know the drill. Like and subscribe. I'll see you on the next one.